Hi, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So we are back here at the Bristol 10 Ab Caloocan. So gaya ng minentions ko sa inyo sa last video natin doon sa 400M na Bristol Sontes, babalik nga tayo dito sa Bristol 10 Ab Caloocan para mag-review ng mga bagong motor nila. So ito na nga yung latest na bagong labas na motor nila na mala vintage style or look na pinakita ko sa inyo doon din sa Makina Moto Show na nagpunta tayo doon, no? So ito nga yung vintage o Cab Pro coming from Bristol. So bagong-bago, makamos at fresh na fresh pa. Ayan, so itong kulay na to is color black. Kung ano yung kulay nito, makamos yun din yung pinakita ko sa inyo doon sa Makina Moto Show. So ganun na ganun siya, yung kulay niya. Ayan, so alamin natin makamos kung anong meron dito sa mala vintage look or classical look na motorsiklo na ito coming from Bristol. Kaya naman, wag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. The all-new Bristol Cab Pro 125cc. Ayan, so 125cc itong isang to, mga kamos. And as you can see, so unang tingin pa lang, mga kamos, alam mo na talagang itsura ng motor na to. So para ka talagang bumalik sa year 80s. Dahil sa itsura na itong motor na to, mga kamos, dun siya hango yung itsura niya o yung design niya. So this is a classic motorcycle coming from Bristol. Ganda ng kulay nito, mga kamos, namamangha talaga ako. Noong una ko pa lang nakita to sa Makina Moto Show, talaga na-impress na ako dito sa motor na to, mga kamos, no? Two-tone color tayo dito. Ito nire-review natin is glossy black and may touch of glossy gray. Ayan, so two-tone color siya. Ayan, so simulan natin dito sa headlight niya. So pagdating sa headlight niya, meron tayong round headlight dito na maliit lang siya. Pero LED na rin po yan, mga kamos, no? LED, headlight, and then turn signals. So lahat ng mga ilaw nitong Cab Pro is naka-LED na rin. So ito po yung turn signals niya, mga kamots. Ayan, so nandito siya sa may parang malapit sa manibela. As we go down here, mga kamots, sa plastic design, chrome silver ang kulay nitong pairings na to. So sa likod niyan, ayan, so nandiyan nakapwesto yung busina. Ayan, kung para man nagiging pang-protection na rin to. Ito yung pinaka-fender niya. So pagdating dito, ayan, so meron tayo ditong chrome silver din na design dito. Malapit sa telescopic port niya. Meron lang nakalagay dito na emblem na Prime Cab. So meron tayo ditong logo ni Bristol. Ayan, of course, nandyan. And then dito, sa may malapit sa upuan niya, Cab Pro. Meron tayong parang shield dito sa gilid niya, magkabila. Ayan, no? So, meron tayong oval shape na taillight dito na naka-LED na rin. Ang ganda ng positioning niya and then ang ganda ng design. Naka-chrome silver tayo rito and then pulang-pula yung cover niya, yung pinaka-taillight niya. Ayan. And then meron tayong built-in plate light dito, of course. And then yung nandito yung lagayan ng plaka. Ang haba ng ano nyo, yung rear fender niya, mga kamos, no? So simula dito, ayan, so bababayan hanggang dito. So talagang sakop na sakop talaga yung gulong niya sa likuran. And then meron tayong reflectorize dito sa gilid niya, magkabila, round reflectorize. Ayan. And then pagdating sa turn signals niya sa likuran, ayan, so hindi siya, nakahiwalay siya, no? Ayan, so, pero hindi naman siya ganun kanipis yung housing ng taillight, yung signal light niya. Dito sa likuran, medyo makapal din. And then naka-chrome silver din, mga kamos. Parang inalign dun sa cover ng taillight niya. Ayan. So LED na rin po yan, mga kamos. So iwasan nyo na nga lang madisgrasyan o mabali. Isa pa napansin ko dito kay Cab Pro 125, mga kamos, yung sa likod niya, ayan, so actually pwede nyo siyang gawing upuan for the back ride and pwede nyo naman siyang kabitan ng top box. So parang nagiging ano na rin to, mga kamos, so bracket. Ayan, bracket for top box. And then kung ayaw nyo naman maglagay ng top box, mga kamos, magpasadya na lang kayo ng upuan na kakasya dito sa portion na to para maging upuan ng back ride nyo if ever. Ayan. So ito naman yung upuan ng sa driver. Ayan, so para lang siyang parang kahawig siya sa bisikleta, mga kamos, no? Yung upuan niya medyo malaki-laki ng konti. So dako na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong Bristol Cab Pro 125. So sa harapan, mga kamos, ito ay 80 by 90 by 17. So naka 17 inches po yung gulong niya. And then tubeless tire na rin po ito ayon kay Bristol, mga kamos. And then ang tire na ginamit ni Bristol para sa Cab Pro 125 at Kingstone. Ayan, so Kingstone po yung ginamit. So ngayon ko lang narinig tong brand ng gulong na to. Pero I think mukhang okay din naman to kasi dahil sa tread niya. Ayan, so mukhang palaban din tong gulong na to.
And then, as you can see, naka-mags po siya mga kamos, no? Ayan, naka-alloy mags po siya and then naka-gloss black yung kulay ng mags niya. Ang ganda rin ng mags niya, oh. Hindi rin nalalayo sa pagka-vintage look nitong motor na to. Ayan, so meron tayo ditong naka-disc brake na siya sa harapan mga kamots. Ayan, and then naka-ABS na rin to. Ayan, so ang ABS nga lang niya mga kamots sa harapan kasi sa likuran naka-drum brake siya. Ayan, so pagdating sa caliper, ayan, so naka-single pot caliper lang tayo rito. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran mga kamots, meron itong 90 by 90 by 17. So 17 inches din po. And then naka-tubeless tire na rin. Stainless na yung ano niya, yung pinaka heat guard niya na napakahaba. So simula dito hanggang dun sa tubo. And then yung pinaka tambucho niya, mga kamos, ito, naka-stainless siya. Ang ganda, oh. Ang kinis. Tapos ito yung pinaka tip niya. Ayan, so maliit lang yung tip niya. Footrest, kapal din yung rubber, mga kamos, na ginamit. And then ito naman yung preno sa likuran, mga kamos, no? Ayan, so yung brake pedal. So naka-alloy tayo dito na brake pedal. And then pagdating sa passenger footrest, mga kamots, ayan, so naka-alloy din siya. Ayan, no? Ang ganda ng kulay niya. Silver alloy, no? So meron tayong chain cover dito na metal design, mga kamots. Wow! Hindi sa plastic. So talagang hindi tinipid ni Bristol, no? Ayan, so metal design po siya na naka-matte black finish, paint finish. And then pagdating sa swing arm niya, ayan, so yung swing arm niya 2 inches lang pero makapal din yung swing arm niya. Alloy type din yung ginamit, mga kamos. Pagdating sa gear shifting pedal, mga kamos, ito, naka-alloy din tayo rito. Center stand niya and then yung side stand na merong kill switch sensor. Naka-keyless na nga itong mga motor na to, mga kamos. And then ito yung pinaka-remote niya. Ayan, so ang ganda, oh. Meron na siyang parang cover na kulay pula. Kapag ka-finish pala yan, mga kamos, ayan, so magbubukas tong underseat compartment niya. I think hindi naman to underseat compartment. Yung tangke niya, kasi, mga kamos, nandito sa ilalim ng upuan niya. Ayan, so ito po yung pinaka-tangke niya. And then, dinemo sa akin ni Sir Jay kanina, itong, meron daw ano dito, parang switch dito, para mabuksan yung side pocket. Ayan. So, yan po yung ano niya, yung itsura niya. Side pocket pala to, mga kamos, which is pwede mo pang paglagyan ng mga maliliit na tools lang or mga docks. Motorcycle docks, mga kamos, no? Ayan. Pero ito lang right side yung nabubuksan. Pero sa left side, ayan. So, as is yan, mga kamos, hindi yan nabubuksan. Design lang yan. Ayan. So, ito po yung pinaka-switch niya para mabuksan yan. Ayan. So, high-tech, di ba, mga kamos? Ang ganda. So, hindi mo makakalain may bulsa pala to rito sa gilid. Ayan. So, pagdating naman sa fuel tank capacity ng Bristol Cabro 125 4 liter. Ma-mention ko na nga rin, mga kamos, is naka-FI na rin tong Bristol Cabro 125. So, what we have here, mga kamos, is the digital instrument panel. So, digital instrument panel na siya. So, good thing na hindi siya ginawang analog, no? Kasi kung ginawang analog yan ni Bristol, talaga magmumukha talagang vintage to. Itong isang to, mga kamos. Pero ito, modernized na yung ano niya, yung instrument panel niya, no? Naka-digital na siya. Ayan, so what we have here, mga kamos, is speedometer, odometer, RPM gauge, and then gear indicator, of course, nandyan na. And then ABS indicator, and then oil temperature, PSI ng gulong, so may monitor din daw dyan, mga kamots. Neutral indicator, turn signals indicator, so lahat nandyan na. Button niya, mga kamots, ito nandito. Ayan, no? So hindi mo mahalata pero kasi kakulay kasi ito ng pinakapaligid ng instrument panel. Color silver din. Ito po yung pinaka-button niya. So dako na tayo sa mga buttons and switches. Sa left side, mga kamots, meron tayong high beam, low beam, and busina. Ayan, so malakas din yung buga ng busina niya, no? Turn signals, left and right. So sa right side, mga kamos, meron tayong engine kill switch dito. So bukod dun sa side stand, so meron din siya dito sa manibela na kill switch. And then hazard switch, mga kamos, so meron tayo diyan. So ayan po yung itsura ng headlight niya, mga kamos, and then yung turn signals niya or yung hazard light. Ang ganda ng buga, oh, tingkad ng ano niya, turn signals niya. So pagdating naman sa likuran, mga kamos, ito yung itsura ng buga ng ilaw niya. Ang ganda rin. And then ang ganda rin ng itsura ng taillight niya talaga. Para siyang may daytime running light na rin dito na kulay pulang kulay. Ang electric switch, ayan. So take note nga lang, mga kamos, na wala tong kickstart, no?
Itong Bristol Cabro 125. Mas maganda siguro kung nilagyan ng kickstart to ni Bristol para talagang maging align siya as a vintage look, kasi yung mga vintage motorcycle talaga dati meron talagang kickstart. So ito mga kamos, wala siyang kickstart. So i-monitor nyo na lang yung battery nito dun sa instrument panel niya, sa digital instrument panel niya na makikita naman doon mga kamos. Ang ganda rin ng itsura ng handle grip nyo, kakaiba na rin. Ayan, so hindi siya ganung kairitang hawakan. And then sa bar end niya, ayan, so napaka-astig ng bar end nyo, stainless din. Ayan, so meron tayong stainless na bar end dito. And then wala siyang lever dito sa left side mga kamos, kasi nga itong Cabro 125 naka semi-automatic na siya. So para ka lang nag-drive ng scooter dito. So gear ka lang, tapos pihit ka lang ng silinyador. So mag-aandar na yan. So wala siyang clutch. So, makikita nyo mga kamos na naka-round shape na side mirror. Of course, syempre, given yon, kasi naka-vintage look nga itong isang to at classic motorcycle. So dapat lang na yung side mirror niya is round shape or round type. Ayan. So chrome po yung kulay ng ano niya, yung stem niya, ang ganda. Naka-chrome po yung side mirror niya. Yan po yung looks and appearance mga kamos itong pinakabagong Bristol Cabro 125. So dako naman tayo sa iba pang specs at features nitong motor na ito. The all-new Cab Pro coming from Bristol has a 125cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, naka-single overhead cam with 2 valves. Meron itong compression ratio na 9.5:1 at meron naman itong taglay na max power na 9.2 horsepower at 6,000 RPM, habang ang kanyang max torque ay 10 Nm at 7,600 RPM. At ayon kay Bristol, equipped na ito ng Bosch EFI para sa kanyang fuel system. Para naman sa kanyang cooling system, ito po ay naka-air-cooled, habang ang kanyang starting system meron po itong electric push start. When it comes naman sa kanyang driving system, since ito ay underbone type na motor, ito ay gumagamit ng chain drive. At para naman sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 4-speed na naka semi-automatic clutch, na as I mentioned earlier, para ka lang din nagde-drive ng scooter nito dahil wala ka ng pipigaing clutch lever. Para naman sa kanyang suspension system, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork, habang sa likuran naman equipped naman ito ng twin shock absorber. When it comes naman sa kanyang braking system, ito po ay naka-hydraulic disc sa unahan, na ayon kay Bristol ay equipped ng single channel ABS. Habang sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng mechanical drum brake. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,915mm, overall width na 710mm at overall height na 1,010mm. At meron naman itong seat height na 760mm, habang ang kanyang ground clearance ay 125mm. At ang kabuuan bigat naman ng motor na ito mga kamos ay 110 kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bristol Cabro 125 coming from Bristol. Kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price nito dito sa Bristol Motorcycles 10 Up Caloocan. Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong Bristol Cabro 125. So magkano nga ba to dito sa Bristol Motorcycles 10 Up Caloocan? So sa pagkakataong to mga kamos, makakasama natin si Sir Jay, branch assistant dito sa Bristol 10 Up Caloocan. So siya yung magsasabi sa atin ng price mga kamos, cash price at installment. So Sir Jay, magkano nga po ito sa cash price or cash basis? Sa cash basis natin, doon muna kayo i-base sa SRP, 148,800. Okay, so 148,800 mga kamos. So SRP price po yun. SRP. So kapag kinuha po siya ng on the spot na cash, so meron siyang discounted Meron price. tayong discounted price na less 20,000 doon sa 148,800, so magiging 128,800 sa mga cash basis po. Ayun, so narinig nyo mga kamos, kapag kinuha nyo ng on the spot itong Bristol Cabro 125, so meron pa rin silang binibigay na introductory price or discounted price. So less 20,000 dun sa cash price na una niya sinabi na SRP mga kamos. So 128,800 na lang mga kamos kapag kinuha nyo on the spot itong pinakabagong Bristol Cabro 125. So sa mga classic motorcycle lovers dyan mga kamos, so meron bagong labas na classic or vintage motorcycle sa Bristol na baka maibigan nyo mga kamos, no? So sir, dako naman tayo sa installment basis. So magkano po ang da-down natin dito sa Meron sa installment basis natin kasi, actually may binaba na kasi yung YL financing, kaso sir dun sa pinaka-down payment, wala pang pinaka-finalize kung magkano yung magiging down payment, yung shuttle niya, tsaka yung sa mga insurance.
Hmm. So, siguro baka by itong week, meron na, kompleto na yung pinaka-ano natin sa financing na. Okay. So, sabi ni Sir Jay, as you hear mga kamos, so wala pa silang final price para sa installment. Pero available na rin, magiging available din to mga kamos for the installment basis. So, abang-abang na lang kayo mga kamos and then mag-message na lang kayo sa Facebook page nila. So, mamaya pa-flash ko sa screen yung Facebook page nila para mag-inquire kayo kung available na ba for installment itong Bristol Cab Pro 125. So, Sir Jay, maraming salamat sa Thank you, Sir pag-share Gino. sa amin ng price ng Bristol Cab Pro 125 and then hopefully soon maging available na rin yung installment basis nito. Alright, so dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamos. So, sana nagustuhan nyo ang ginawa nating review dito sa pinakabagong Bristol Cab Pro 125. Again, sa mga vintage motorcycle lovers dyan or classic motorcycle lovers. So ito baka maibigan nyo tong isang to mga kamos coming from Bristol. So bagong-bago to. The Bristol Cab Pro 125. So semi-automatic tong motor na to mga kamos. So para ka lang nagdadrive ng scooter dito sa isang to. So again, follow nyo or message nyo na lang yung Facebook page ni Bristol 10 Ab Caloocan mga kamos. So yan po yung Facebook page nila. Kung gusto nyo mag-inquire nitong Bristol Cab Pro 125. And then sa mga iba pang mga Bristol motorcycles dito tulad ng mga sound test na nireview natin. So message na lang kayo dyan mga kamos kung gusto nyo magpa-reserve and then mag-inquire pa ng mga motor. Para in case na malayo pa kayo, hindi naman masayang yung punta nyo kung sakaling wala pang stocks ng unit. As I mentioned earlier mga kamos, abang-abangan nyo yung installment basis nito sa mga gustong kumuha ng Cab Pro 125 as installment basis. Maglalabas naman si Bristol Motorcycle 10 Ab Caloocan ng installment basis price. Ayan, so I would like to thank again mga kamos kay Sir Eugene, na branch manager ng Bristol 10 Ab Caloocan. Of course, kay Sir Jay na nag-assist sa atin kanina para sa pricing and then kay Sir Adrian na security guard dito. So, muli pakipollow nyo ang ating Facebook page mga kamos para lagi kang updated sa mga bagong motorsiklo na nilalabas natin sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga kamos. Stay safe, ride safe always.